Hello at magandang kamalayan sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong klase sa araw na ito at ang ating klase ngayon ay may kinalaman sa kamalayan o consciousness. Ito ay pagpapatuloy ng nakaraang pag-uusap natin o pagtalakay natin sa 12 phases of consciousness. Dito na ginawa natin last Sunday ngayon, Thursday yata o Friday. So tuloy-tuloy na sana ay samahan niyo ako ngayon sa pagtatapos ng pagtalakay natin ng 12 phases of consciousness. Ako po si Tato Malay. Ako ang inyong guro teacher. Alright, so gusto ko malaman kung sino na yung mga nakasama na o present at this point in time. Sunny Azores, from Bicol, ayan, tama, present. So, aminin natin mamaya si Sunny, tanungin natin kung ano yung mga pwede niyang i-share din mamaya. At ito ngang mga nakaraang mga araw ay nakaka-stress muli. Dahil aside from sa pandemic na ating na-experience, kung saan ay, ito na nga, pang ilang buwan na ba ngayon to? Pangatlong buwan na natin, nararanasan itong quarantine. Pero ito nga, sumabay pa ang ating nakikita ngayon sa nangyayari hindi lamang ngayon sa Amerika, kundi pandemic na rin ito in a way, dahil worldwide na rin ng sakop itong nangyari sa pagpatay kay George Floyd. Ito yung sinasabi nga nating racial discrimination, na racism. Yan, may kinalaman sa racism. Alam niyo, dito sa Pilipinas, mataas din ang ating I would say mga pagiging racist natin, in a way. Madalas tayo magpuna o puna na ng mga kakaiba sa atin. Mahilig tayo talagang manlait. Yan. Kaya sabi ko nga etong nangyayari ngayon worldwide, basically dapat dito sa Pilipinas maayos din natin itong problema natin. Kasi in a way, ano pa rin tayo may pagka-racist in a way. Hindi lang racist, kumbaga mapanglait nga na kahit na sa ibang bagay. Kaya dito sa Kamalayan, inaayos natin yung ating mga paniniwala o yung mga pag-iisip na kung saan ay imbes na makatulong sa atin nakakasama. Okay, sabihin mo nga, sabi ng iba, paano naging racist ang Pilipino? Wala naman tayong mga black kababayan. Actually, sa totoo lang, yung mga tinatawag natin mga itim o yung mga mas dark skin kaysa sa atin, talagang kung saan ay makikita natin na kung saan tayo nagbibiro na parang ganun-ganun na lang, akala natin hindi tayo nakakasakit. Pero basically, that's form of racism, discrimination. Etong ginagawa nga natin na gustong-gusto natin pumuti. O ano yung mga ginagamit nating sabon o ano tawag dito, yung mga gamot na pampaputi. Ano ang ibig sabihin nun? Medyo hindi maganda ang pagtingin natin sa itim o maitim. Samantalang tayo, talagang pinanganak naman tayo na, I would say, brown or kung talagang titingnan natin, meron tayong mga dugong negrito,
Ha? Yung mga katutubo natin sila. So, malamang doon nga tayo rin lahat galing. Pero ito nga, nakikita natin na kung saan ay may tayo up to now. Sad to admit, pero ganun pa rin tayo ngayon. May pagka-racist tayo. Kaya dapat mabago natin yung pag-iisip na yan. Kasi hindi lang yung sa Amerika nangyayari yan. Dito rin nangyayari madalas. Alright. So, I'd like to say hi first to some people who are now present in our class. Okay, si Sunny Azores, ang first na nakapasok sa ating paaralan o sa ating classroom. Pangalawa, si Gerald Grana. Ito si Gerald ay aking colleague dati sa recording industry. And of course, M. Centeno is watching as well. Happy and blessed Sunday, Sir Tato, sabi niya. Ito si Steve Regala is also watching. Okay. So, hindi ko lang alam kung si Josie ito o si Steve ito. But anyway, si Josie kasi ang ginagamit niyang Facebook yung sa asawa rin niya. So, hello sa inyo. Kasama ko dati sa Way Records yan. Si Maidel Hasagawa Faustino is watching. Alright. So, maganda ang ating pag-uusapan ngayon sa pagpapatuloy natin o sa pagtatapos ng ating sinimulan nung ilang araw na, nung Friday ba ito, yung 12 Phases of Consciousness. Sabi nga natin, wala sa pinag-aralan yan o sa iyong relihiyon ang pagganda ng buhay mo. Kung talagang gusto mong gumanda ang buhay mo, baguhin mo ang antas ng iyong kamalayan o ng iyong consciousness. So dito nga, nakikita natin itong worldwide na nagkakagulo-gulo ngayon na kung saan ay andyan yung sakit, andyan yung mga protest rallies. Ito ay dulot ng kamalayan. We have created these situations. Yan ang hindi naintindihan ng karamihan sa atin. Na kung ano yung nangyayari sa kapaligiran natin ay hindi yan kaparusahan. Pinarurusahan daw tayo ng Diyos. O gawa-gawa ng demonyo yan. Kaya nagkakaganyan tayo. Hindi po totoo yan. Ang totoo niyan ay tayo ang nag-create niyan. Ano ibig sabihin na tayo ang nag-create? Ang kamalayan natin through our negative collective consciousness. Negative collective consciousness. So, yung negative na yun, pinagsama-sama mo, yun. Pandemic ang resulta. Okay. So, paano natin lulutasan yan o lulutasin yan? Sa opposite nun. Ang init pala ngayon, no? Ang init. So, suot ko makapal pa naman na t-shirt. No? Kaya, minapawisan ako. Anyway, so, yan. Hapdi ng pawis. Masakit. Ay, sabihin, pag natutuyo yung pawis o habang natutuyo, mahapdi. Parang sarap kamutin. Kaya lang, pag kinakabot mo naman, lalong kumakat eh. Nasusugatan ka na ako minsan. Anyway, tuloy-tuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Ito nga, pagtaas ang consciousness natin. Dahil ito na ngayon ang kailangan natin gawin. Nag-shift na nga ang kamalayan o ng consciousness ang ating mundo. Ang earth natin through a cycle that actually it actually undergoes, no? Every how many thousands of years yan. Na kung saan, dumating na nga itong endpoint ng cycle na yon, dito na nag-shift, nagbago. Nararanasan natin yung pagbabago. From third dimension to fourth dimension. Ano yung third dimension? Yung third dimension, basically, ito yung, andito yung duality, separation, suffering, yan, mga ganyan, struggle. Yung mga hindi pagkakaunawaan. Ayan, nagkakagulo ngayon yan. Ito yung mga nakikita nating mga
kumbaga latak na ito eh. Dahil nag-shift na nga tayo. So siguro ito na yung nakikita na natin na nagbabago na. So nagkakaroon na tayo ng mga ganitong klaseng pangyayari na kung saan ay nagkakagulo. Kasi before another order comes in or another world would be created, there will be muna chaos or disorder. It's not the end of the world, but it's the end of the old world na kung saan ay nagko-collapse. At marami na rito nga nag-collapse. At marami na tayo nakitang mga hindi na natin makikita in the future na nakagisnan natin. Pero ngayon, parang hindi na sila magpaparamdam. Katulad ng well, maraming mga businesses ngayon ang nagsasara. Marami tayong mga ginagawa na tulad ng travel na yung every time we go around the world we take the plane and so eto ngayon ang mga airline companies ay experiencing talagang losses, big losses, and it's not something that can be remedied easily. So apektado sila. So magkakaroon tayo ng makikita natin pagbabago when it comes to travel, when it comes to I would say tourism, no? So ito na yung nakikita nga natin yung mga adjustments na kailangan nating bigyan ng atensyon kung ano ang pwedeng gawin or ipalit. So ayan, ano pa bago natin pag-usapan ang topic natin. Ito yung nakikita nating mga kumpanya na nagsasara na. Tapos yung transportasyon na kung saan ay kakaunti. Alam niyo, sa ibang bansa, ang mas marami talaga ay ang mga public transportation kaysa sa private. Dito lang nga sa Pilipinas, mas marami ang private eh. Pero ang sign talaga ng isang progressive country ay kung saan yung mga mayayaman ay sumasakay sa mga public transportation. Meron silang kotse pero mas gugustuhin pa rin nila sumakay sa mga bus o sa mga trains, no? So hindi katulad dito, talagang nakikita natin na mag-isa lang dadalhin niya talaga yung kotse niya at yun na nga mag-create ng traffic. Alright, so tingnan natin sino pa mga kasama natin ngayon. Si Mark Angelo is watching. Bong Santos, Marlo Asistente, yan. Have a nice weekend, sabi niya. Thanks for sharing your spiritual aspirations. Welcome. Si Goldwyn Ketulio. Alright. So, ayan. Umpisa na natin. Ano ba yung mga natapos na natin last week? Yung first 6 or first 5 phases of consciousness. Marami tayong talakay na, no? So, siguro, hindi ko na isa-isa yan. Medyo isa-summarize ko na lang. So, yung first phase of consciousness ay yung talagang yung wala kang alam. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa buhay mo. Hindi mo alam kung sino ka. Ayan. Yung first phase. Kaya nga, hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa buhay mo dahil hindi mo kilala kung ano yung pagkatao mo. Hindi mo kilala kung ano yung mga kailangan mong gawin, no? Hindi mo alam kung ano magpapasaya sa'yo. So, yan ang mga bagay na hindi natin nakikita sa first phase of consciousness. Sa second phase of consciousness ay ito yung mga makikita nating nagkakaroon na ng kaalaman, nagkakaroon sila ng awareness already of some things that would involve their mind, pero puro intellectual lang yun, puro theoretical, puro pag-aaral lang. Katulad ng ginagawa natin sa eskwelahan, puro theories.
Ganyan lang tayo. Actually, ang nagagawa lang talaga ng eskwelahan sa atin, up to phase 2 lang talaga of our consciousness. Hindi tayo maabot sa phase 3 Kaya, ang baba-baba ng kamalayan natin, na kung saan, nagkakagulo-gulo pa rin ang buhay natin kahit na ilang taong ka nang pumapasok sa eskwelahan, no? Kasi nga, hindi lumalagpas sa phase 2. Puro theories lang. Pag-aralan, pero pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga. Hindi naging practical. Hindi naging experiential. So, kumbaga parang, oo, alam ko yan, nakita ko yan, nabasa ko, pero hindi yan na-experience. Yan ang problema sa atin. Marami sa atin, hindi natin na-experience ang mga bagay-bagay na kung saan ay dapat doon sa experiences na yun, doon tayo talaga natututo. Hindi sa pagbabasa o hindi sa pakikinig sa teacher lamang, hindi sa exam, pagre-review para ipasa exam. Wala kang matututunan doon. Kung hindi mo na-experience ang mga bagay-bagay na kailangan mong ma-experience. No? So marami tayong natutunan na puro theoretical lang. Masama ba yun? Hindi naman talaga. Kaya lang, karamihan tuloy ng pag-aaralan natin, nakakalimutan natin. Kasi, ano ba yung naalala natin? Mas naalala natin yung mga palpak natin, mga experiences natin. Kesa dun sa mga success natin. Diba? Kasi yung palpak, medyo masakit kuminsan. Kaya, para umahon ka, gagawa ka ng paraan, nagiging memorable sa iyo. So, yun yung pumapasok ngayon sa sa utak mo. Kesa yung, naipasa mo nga, itama mo nga, pero katalasan, pansamantala lang yung kaalaman na yun. So, ayan. That's a second, no? Sa third phase of consciousness, ay ito na yung sasabi natin na yun na, nakikita na niya, pwede na niyang magamit yung mind power into something else. Na, meron ako na-discover. Pwede ko palang ma-attract ito sa buhay ko. Ito na yung mga nakadiscover ng mga konsepto na katulad nung nababasa nila sa The Secret, ay napanood nila sa The Secret. Nalaman nila ito sa mga seminars, naka-attend sila sa mga OCCI, PSI, Landmark, na kung saan ay natutunan nila itong mga ganitong klaseng principles. So, okay, ito yung kuwan. Pero again, as I've said, mainly, these are all theoretical as well. Hindi pa talaga experiential. Kasi, ginagawa mo pa okay, yung principles. Ngayon, pag ginagawa yung principles, tinetest mo ngayon. At dyan mo nalalaman, bakit akala ko ba ganito dapat ang gagawin ko? Bakit hindi talagang umuubra? O hindi ko nagagawa yung sinabi dun sa libro. Katulad ng The Secret na lang. Ang dami naniniwala sa mga principles ng The Secret. Totoo naman talaga yon, karamihan doon. Kaya lang, hindi na-explain ng maayos. Madami doon na kulang-kulang ang pag-explain. Tulad ng ano ba yung mga bagay na sinabi? Affirmation, use your imagination, feelings mo, yan. Kaya lang, sige, affirm ka na affirm, gusto mo yung mama niya ito. Kaso nga, ang tinuro, nga doon lang, hindi tinuro na mayroon pa palang vibration, may frequency, energy. Akala nila, it's just mental. Yan naman nila mental So, may kulang. Hindi nila kita na kailangan i-match mo yung ganung klaseng gusto mo. Kasi ang gusto natin, dapat mas mataas kesa sa mga karaniwan na nakukuha na natin. Kung karaniwan nakukuha mo ng isang bagay, hindi mo na kailangan nitong mga principles na ito dahil nagagawa mo na. Sabi niyo, gusto mo pumunta ng McDonald's o kakain ka sa Jollibee. Ano bang attraction pang kailangan, ano pang
prinsipyo ang kailangan mo dyan, ginagawa mo na palagi yan. So, at that point, ito yung hindi tinuro ng tama sa atin. That it is our consciousness really that creates our reality. Kumbaga, kung ano ka nga talaga ngayon lahat, ano na yung kinalalagyan mo ngayon, ito na yung consciousness mo ngayon, ito na lang yung namamanifest mo, ito lang yung nakikreate mo sa buhay mo, ito lang yung na-attract mo. Namamatch mo, ito lang. Kasi nga, hanggang doon lang yung level mo. Like for example, ano ba ibig sabihin yan? Kung gusto mo ng isang Mercedes-Benz na kotse, magkano Mercedes yan? 5 million. Let's say 5 million. Can you match it? Can you match 5 million? Alam mo ba ang ibig sabihin? Alam mo ba ang pakiramdam ng idinadrive mo isang 5 million car, 5 million pesos worth of a car? Ito yan. Ganito lang yun. Nakasimple. Kahit sabihin mo 2 million lang yun. Katulad ko dati, I used to have new cars. Doon ko na-realize at times, hindi ko pala na-match yung ganun level. Pero na-attract ko na. Pero nawawala Kasi nga, yun nga hindi ko na-match Bakit? Eto, pupunta ako sa restaurant, dala-dala ko yung bagong kong kotse. Papark ko. Maya-maya, lalabas ako. Sisilipin ko kung kamusta na yung kotse ko, kung nagdudumpa, kung may nanggas-gas ba, kung may whatever. So, ano ibig sabihin nun? I was worried about something na may mangyari, no? Ano ibig sabihin nun? May takot ako, may fear, baka mawala, makarnap. So, anong problema pag ganon? Hindi ko pala match. Kasi kung match mo yan, mawala man yan, okay lang. Kasi alam mo, magkakaroon ka uli. Madali mong may manifest. Pero yung takot ka, dahil alam mo, mahirap magkaroon yan. At nahirapan ako i-manifest yan, tapos baka mawala. So, ganun ang feeling ko. Wala akong peace of mind. So, doon ko nakita, I did not match it. Pero nakuha ko siya in a way. Pero ito yung everyday example. Kasi many of us would like to manifest a lot of things. Pero we don't match it. Kaya nga, kung may gusto ko isang bagay, kailangan yung kaisipan mo, yung mga paniniwala mo, match mo yun. If you want 50 million pesos, di ba? Gusto natin maraming pera, 100 million. Di ba? Gusto natin manalo sa loto. If you want to win that, you have to match it. What will you do if you have that amount of money? Mas sinasabi nga na iba, ang dami akong bibilhin. Marami nga binili. Ang problema is, yung ba talagang gusto mong bilhin o yung ba talagang gusto mong gastusan. And many of those who won the lotto, after 3 or 4 years, ubos ang pera. Wala na. Mas mahirap pa sila sa daga kaysa nung bago sila nanalo. Mas mahirap pa ngayon kaysa nung dati din lang nung before they won the lotto. Okay. So, yun ang importante. You match it. So, dito sa kamalayan na ito, sa phase 3, andun na yung kaalaman mo. So, nagmamanifest ka na. Kaso nga, minsan, bakit wala, hindi nangyayari yung gusto kong mangyari? Hindi mo match Kaya, paano mo magiging match? Eto na, babaguhin mo yung paniniwala mo. Katulad na lang ng pumunta ka sa mall. Mag-window shopping ka. Mamimili ka lang, yung mga damit mo or whatever, yung mga kung ano yung gusto mo. Ang mayaman, pag namimili sa mall, ito ang mayaman, yung talagang mayaman, yung may pera talaga. Ang mayaman, pag bumibili sa mall, sa mga department stores, ng damit o kung ano man, hindi tinitignan ng presyo ng damit. Titignan lang yung damit, okay, I like this. Ano na niyan, yung order na niyan.
Pero pag tingin ka ng tingin sa presyo, ibig sabihin, hindi mo match. Hindi ka ganun kayaman. Okay naman yung tumingin ka sa presyo. Kung talagang aminin mo, talagang yun lang yung kaya mo. Pero yung sasabihin mo, gusto mong itaas ang kamalayan mo into a higher level, yun ang dapat mong practice na gawin. Na kung saan ay feeling mo mayaman ka. Sige. Acquire ka ng taste na maganda, mataas. Kain ka sa mga restaurants na mahal. Practice mo. Sa umpisa siyempre masakit kasi sasabihin mo, ako mahal, sayang yung pera. Yun yung kwan mo Gusto mong tumaas yung antas ng iyong kamalayan to that level na kung saan ay ma-attract mo ang mga mas magaganda o mas mahal o yung mga mas engrande. You have to match it. So, magdapat ka ng maayos, hindi yung gusgusin. Pag lalabas ka, like ako, yun nga, minsan ang sister ko sabi, pupunta ka lang sa tindahan, nakasapatos ka pa. Yung t-shirt mo na ginagamit mo sa palabas mo, yun pa rin, gagamitin mo yung t-shirt na gamit mo pang bilhin lang sa tindahan. Sabi ko, wala naman akong pagkakaiba dun sa pagpunta ko ng tindahan at pagpunta ko sa ibang lugar. I mean, this is who I am. So, ganun ka dapat. Yun yung call mo. So, hindi yung porque nasa ganitong kalagayan ka, nasabihin mo, eto lang yung kaya ko eto lang ang lamit ko. If you want to really evolve to a higher consciousness, you really have to play the role of, not play the role, but you have to become. You have to be it. Kaya nga, dito ko tinuturo ang mga paraan kung paano maitaas ang kamalayan, ang antas ng kamalayan. Katulad itong mga kaibigan ko, itong mga milyonaryo kong kaibigan na katulad ni Eric Lingan. Ayan, talagang mga kotse nito, mga bago palagi, maganda. At yung mga mamahalin talaga. At hindi lang yun. Because this guy really has that kind of consciousness. Sa raffle, napapanalunan niya mga kotse rin na magaganda. So, ibig sabihin, ito yung dito mo nga makikita yung sinasabi nga sa Bible na to those who have more shall be given. And to those who have less, even the few that they have will be taken away from them. Kaya importante talaga, hindi masamang yumaman, hindi masamang mag-isip ng karangyaan o yung mas abundant or prosperous. Kasi yun naman talaga dapat tayo. Because God is abundance. God is prosperity. God is, ang tawag dito, di ba? When you talk of God, you talk of His kingdom. Anong ibig sabihin ng kingdom? Nandiyan lahat ang karangyaan. Hi, Tess Luis. Kamusta ka na, Tess? Kamusta na ang mga rally dyan sa Amerika? Okay, Alfred Joshua Leong is watching as well. Rene, Austria! Ito si Rene. Kailan ba tayo magsa-seminar? Alright, so, ito na. Papunta na tayo sa fourth. Ano pa yung fourth phase? Yung fourth phase is, ito na yung, kumbaga, medyo, anong tawag dito? Marami nang nagkakaroon ng dito, mga namamanifest, yung mga miracles o yung parang yung mga milagro na mga akala niya hindi na makukuha, biglang nangyayari, no? And many of those things that I used to have before, dito ko nakuha yan sa phase 4. Kaya lang ang problema noon, marami ako na natupad pero hindi consistent. Bigla rin hindi ko nakukuha yung iba. Yung parang, bakit ganun? Ito nakukuha ko, iba hindi. So, yun yung phase 4. Kasi may kulang pa. Kaya kailangan itaas mo pa yung antas mo. So, dito naman sa phase 5, ito na yung kung saan ay almost more than 50%. Nakukuha mo na yung talagang kuhan. May regularity na sa pag-manifest mo. Yung mga gusto mo, no?
ito na, may confidence ka na. Pero still, hindi pa ganun ka, ka regular. Para roller coaster pa rin siya. Pero mas lamang siya kaysa sa phase 4. At dito na nga sa phase 6, ito na yung beginning of mastery. Ito yung napag-usapan na natin the last time. Ito na yung, kumbaga, nakakaintindi na siya ng mga principles or universal laws o yung cosmic power na tinatawag, na kung saan ay ito na yung nagagamit na niya sa kanyang buhay. At nakaka-experience na siya ng harmony with his relationships. Masaya na yung takbo ng buhay. Maganda. So, nagbabago. Diyan ka sa phase 6 pa lang talaga mag-i-start. And somehow, ito na yung sabi nga natin na huwag ka na. Alam mo na that this thing really works. Tapos, you evolve now into a higher phase. Ito na yung hindi pa natin napag-usapan. Ito yung pag-uusapan natin ngayon, which is phase 7. Alright, I will read phase 7, the whole of phase 7. As a 7, you understand that you now have the power to establish a life of heaven on earth in this incarnation. And you begin to use the power accordingly. Creative imagination becomes a major factor in this stage, and through it, you find the world shaping to your thoughts. You are quickly placed in work that is best suited for your talents and where you can experience the greatest fulfillment. There is financial security because you see all the money needed to achieve your purposes being attracted to you in abundant measures. And so it is. Your health is excellent and your relationships with others loving and caring. The basic thinking of a 7 is to get his life up to the standard of his highest vision and to achieve the maximum degree of livingness. And while it sounds as though a 7 is completely self-oriented, it must be pointed out that this stage represents a greater degree of givingness than the others before it. Reason. A 7 knows that he cannot use the power for himself without decreeing the same good for all others within the range of his consciousness and beyond. So as he sees himself as whole and complete, he sees everyone else according to the same divine standard. This is loving thy neighbor as thyself. Alright. So, okay. Yun na nga. Namamanifest mo na yung mga gusto mong mamanifest sa buhay mo. Ganda na ng takbo. Talagang abundant ka na. Ang dami mong pera. Yung mga relationships yung gumaganda. Masaya. Kaya lang, in this phase 7, you are not supposed to be feeling selfish with what you have discovered. You also want for the other person or for other people what you want for yourself. Kaya nga kami sa top, meron kami dating yung Will Your Fortune, bilog yan. I mean, yeah, it's a round thing where we actually put our decrees. Where we write our decrees. I will write, normally I will write a decree for myself, what I want for myself in terms of the 4 areas, which are health, wealth, love, and success. So each one I would decree for the week. And aside from me, for what I want, I would decree also something for another person when it comes, for example, to the health area. So, I will think of someone that I feel who would need some help in terms of praying or decreeing that their health would be or would become better. So, ganun. So, hindi mo na iniisip ang sarili mo lang. Iniisip mo rin ang kapwa mo.
Kasi we are all connected and we are all one. Ito na nga nakikita natin nangyayari ngayon. Nagkakagulo. Basically, dito na nga lumalabas itong mga walang separation. So, nakita na natin worldwide nagre-react sila dun sa nangyari kay George Floyd, no? So, even as far as Spain, iba-ibang countries, Australia, nagkakaroon na sila ng mga kanya-kanya mga rallies, no? So, talagang nakikita natin ang pagkakaisa. And we are all connected na, sabi nga. And we are all one. There's no separation. So, yan ang sinasabi dito sa Phase 7. Phase 7 ba tayo? Phase 8. Phase 7, I think, yeah. Alright, so, Phase 7 yon. So, Phase 8, ito. In Phase 8, you know that your life is now in a more advanced stage. You are reaching wholeness in mind and body, and your spiritual nature is in a higher degree of radiation. Your desires are fulfilled, so your attention begins to focus outwardly, almost exclusively, as if by chance people are attracted to you for guidance and counseling. In this phase, you have remarkable healing powers for another's body and affairs. But your effectiveness depends to a great extent on the receptivity of the individual being treated. For that reason, you usually will not attract those who knew you when you were living out of a lower vibration consciousness. Kaya ako, I don't teach Kamalayan sa mga dati kong kaibigan noong hindi pa ako involved sa Kamalayan. Dahil hindi nila ako paniniwalaan eh. Hindi sila maniniwala sa ginagawa ko. So, ang tingin nila sa akin ay, tato, kilala ko yan eh. And so, even if I try to help them, nothing will happen because they won't be able to accept. Kaya nga, mahirap eh. Lakas sa ulan, no? Nadidirig pa nun yung ulan. Alright, so, pagpatuloy ko. It is during this stage that you will find a new light on the ancient true teachings. This gift of wisdom and understanding will enable you to develop a new way of thinking and teaching based on the extension of the sacred body of knowledge. And you will spend much time absorbing these new concepts and preparing the message for the people of the world. Okay. So dito, kadalasan yung mga kaibigan ko, yung mga bago kong kaibigan, nadidinig nila during that time, when I was in Phase 8, I was talking already about Kamalayan. And since nakikita naman nila sa akin, yung mga tinuturo ko na kasi kailangan mag-manifest muna sa akin yung mga tinuturo ko before they can believe me. And so, since they believe in me, because they see it, or they know that I can really do it, they ask me to help them out. So, nagsimula yung aking pagbibigay ng mga counseling and seminars. So, sabi ko nga, okay, at least may mga interested na makinig. Ayan. Kasi ako naman, hindi naman ako magsasalita ng ganito, ganyan lang kung hindi interesado yung taong kausap ko. Hindi ko naman ito sinasabi na, oy, makinig kayo sa akin kasi kailangan ganyan. A lot of times, sila lang mismo nagsasabi na, ay, tato, agay no, when I was with Sony Music, before our office hours would start, di maaga pa, I would visit the other rooms and I would actually go to some friends nandun sa ibang departments. And then, nakikita nila na I am talking about things that are new to them.
Sabi na, oh, bukas ulit ata ito, lecture ka ulit ng ganyan. And they seemed to be very much interested in what I was telling them. So, naging parang ko sila. Naging daily, I would say, students. Pero at that time, hindi pa ako talaga out in the open to promote Kamalayanam. I was just teaching them practical things as to how to make their lives become better. So, yun. So, yun yung nangyayari sa akin. Sa phase 8 na pala ako noon. So, yun. So, ano ang phase 9? Ang phase 9, ito na yun. I will read it again. A phase 9 person tends to go public with his message. Yan, ito yung sinasabi ko. Nung nasa phase 9 na ako, doon ko na in-announce yung Kamalayan. And that was when I started going out. When I went up to Baguio already. In 2008. Actually, 2006 pa lang, I was ready for it now. I wrote my book. I actually started writing. I wrote it, finished it, and it was published. Kaya lang, yun na nga, namatay yung publisher ko. So, walang nangyari doon sa libro ko. So, 2006, parang ito na saan yung niche kung saan ako I would talk about my book. But ang problema, namatay yung publisher ko, nagsara yung kumpanya. But prior to magsara siya, ang maganda naman nangyari, my book was distributed, or rather, kasi nga, in-out na sa mga tindahan, sa Fully Book, sa Power Books, sa National Bookstore. Pero wala pa yung launching. Ang nangyari, maraming mga libraries na bumili ng libro. Top universities and colleges in the Philippines bought my book. From Ateneo, LaSalle, San Beda, UP, UST. So, check in yun, nandun actually. But my book then was called Transformative Communication. Nung namatay nga yung aking publisher, so sabi ko, I need to have that book again. Kaya lang, since nakapublish sa kanila, kailangan, hindi ko makukuha nilang basta-basta yun kasi nakapublish Kaya lang, ang problema ko, hindi ko na alam kung sino yung papalit, kung sino yung nag-take over. Mukhang wala na nag-take over, nagsara na nga. And so, just to play safe, I did a revised edition of my book. Pinalitan ko ang title, gumawa ako ng ibang chapters. Tinanggal ako ibang chapters from the original book na hindi na ko na nakitang I would say relevant. So pinangalanan ko na ng iba. So yun na naging pangalan Lessons I Never Learned in School. Yung present book ko ngayon, yun. Pero 75% of Lessons I Never Learned in School, yung nakasulat ko dun sa original book ko na Transformative Communication. So, ito maganda nga. I mean, libraries from Cornell University in the States, from the States, they bought my book. Actually, there were 5 Asian universities. One in Singapore, one in Indonesia, one in Malaysia, and I forgot the other one kung saan. They bought also my book. Kaya lang, hindi ko na alam kung ano. Kasi sinabi lang sa akin ng publisher ko ninyo. Pero sa US, nandun siya. Sa, ano ba yan? Cornell University, basta isa pang university. I forgot. Tapos, actually, marami sa US Hindi ko na alam kung saan lang yung iba. I was trying to trace them sa Google hindi ko na makuha yung pan. Pero dati lumalabas ewan mo bakit ayaw na lumabas. Anyway. Alright, I'd like to say hi to Romy Posadas and Ray Oteiza and Rodel Katahay.
Okay, hello. So, tuloy-tuloy tayo sa phase 9. So, ito yung phase 9. Na kung saan na nga, I went public with what I was doing. I was already, yun na nga, I was in that phase 9 consciousness already. Pero actually, hindi naman ako talaga ganun kataas eh. Kaya lang nga, kasi nag-shift ako eh. I mean, kuminsan bababa uli ako sa phase 8, 7, 6, tapos babalik uli sa 9, tapos sa ganun. Depende nga eh. Hindi naman porque sabihin mo na doon ka na sa particular phase na yun eh, forever doon ka na. Eh marami dyan talagang hindi pa rin as regular, no? Nakakalimot, so baga. Hindi naman sila nakakalimot. Kaya kasi nga, you don't know what else you should do to be able to evolve higher and higher or to just maintain it, no? So, ito na yung ginagawa natin. So, para malaman na natin kung paano, eto na, pag-usapan na natin, yung phase 10. How do you get to phase 10? What happens when you are in phase 10? An individual in phase 10 is an earth master. Eto na yung talagang masasabi mong may mga powers na. Ha? Kaya wala ako dyan sa phase 10. Why? Because, yun na nga, ito sinasabi, individual in phase 10 is an earth master with dominion over matter and the forces of nature. He has the ability to project his spirit body and be seen at two places at the same time. Parang teleportation na. Marunong ka na mag-teleportation at his nature. So, nakakita ka na ng mga events that are going to happen in the future, or nakakarinig ka ng mga bagay-bagay na may bumubulong sa'yo. Yung mga messages ka na kukuha. Well, siguro, kuminsan andyan na rin ako. No? Kasi I get messages. I have a very high intuition. So, I normally get alam, eto, so tapatay ko na kayo. Normally, I don't plan my day. Alright? I meditate every morning. Pero, yung meditation ko, talagang totally walang music, no guided meditation. Blanco. Yun nga yung tatawag na quiet moment talaga. Which I learned from Sing Out. Ito yung ginagawa namin. Talagang totally a lot of minutes. Wala kang ginagawa, kundi silent ka lang. Wala kang iniisip at the same time. Blanco yung thoughts mo. Talagang zero. Kasi pag mayroon ka iniisip, hindi yan ang tamang meditation. Ito talagang, hindi mo naman masasabi na talagang walang thoughts yan. Meron Kaya lang nga, pag dumadaan, erase mo kagad. Ganun lang yun. So, ganun ang practice palagi sa umaga ko. So, wala akong plano. So, I would just ask the universe or God or my guides as to what should I do or what is important for me to do. And after several minutes of being silent, doon ako nakakakuha ng mga messages, no? Kung saan ay parang, okay. And that would make me feel excited. Yun yung, alam ko bakit galing sa kanila Dahil iba ang pakiramdam ko Pagkatapos kong makuha yung message. Talagang, wow, okay to. Inspired ako. Enthusiastic. That's why yung enthusiasm, that's why I use the word entheos. Because if you are inspired, and inspiration, or enthusiasm, ang root word nan comes from the Greek word entheos. Ito yun, nakasulat sa akin. Kaya lang din yung mababasa, entheos. Which means God within. So, yung enthusiastic feeling na yun is that God telling you something. Kaya, if God said something to you,
talagang ma-excite ka. Kasi it's God telling it to you. It's your God within. That's why nga enthusiastic tayo. And I am always awaiting that every morning. What will make me enthusiastic? Otherwise, wala eh. I won't move. Kasi, I don't go out, I don't do about, I don't do my day, I don't do whatever I have to do during my day na mechanical. I work with inspiration or by inspiration. Through my intuition or through my meditation actually. I get messages. Even ito mga topic ko na dinidiscuss for today, wala akong plano kung ano topic ko talaga for that matter. Yung, ang dami kong naka-line up, ang dami kong pwedeng pag-usapan, pero yung at a particular time na sasabihin ko kailangan isulat ko lahat, hindi ko ginagawa. Because I get it on the day itself. Because there is only the now. Wala namang future, wala namang past. I have only the now. And so it is only at that particular moment when I need to know something na doon ko lang nakukuha yung message na. And sometimes nga, kung minsan 1 hour lang before I go, doon lang ako nagsusulat dito sa Facebook na what my topic would be. Biglang kasi earlier I had something planned na parang nagtataka ako, bakit hindi ko naman maisulat? Para bang nag-aalangan ako. Tapos yun pala, later on, at the last minute, bigla akong binabago. Biglang yun pala may gustong sabihin sa akin na, hindi, ito mas maganda, ito yung pag-usapan mo. And so I work with that. I work with those kinds of moments. Hindi ako yung although lahat yan nakaplano in terms of my goals, I actually had envisioned them. Pero yung sasabihin mong talagang what I would do at a particular time, hindi ako dinumero. Wala akong ganon. I work as the inspiration comes or as the message would actually dictate to me as to what I'll do at the moment or what I'll say. Kung minsan nga, yung mga sinasabi ko, nag-iiba eh. As I've said, I had been subjected to this channeling before. And up to now, there are instances when I am talking here na hindi na ako yun. When I say some important messages na kung saan ay parang kuminsan ay parang tataka ko saan galing yun. Yung parang bang, hindi ko naman inisip yung bakit ko nasabi yun. Yung parang bigla na lang somebody took over my thoughts and biglang yun. Yan, lumalabas sa bibig ko. Wala namang words talaga eh. It's more of inspiration, feelings. Yun yung nakukuha ko. Anyway, so baka mamaya nawiwirduhan ko na kayo sa akin eh. Alright, I'd like to say hi to Bel Maria, who's watching, and Caroline Alisasis. Ayan. Si Caroline, tagal ko na hindi nakakausap to. Si Caroline Alisasis. Alright, so welcome to my class. Sana nandiyan pa rin kayo. Yung mga kanina kong binanggit, no? Anyway, so we still have a long time to go. And nasa 10 pa lang tayo. 12 ito. So, ibig sabihin, hindi pa tayo tapos sa 10. Tapusin natin itong 10. Phase 10. Yeah, mahaba pa ito. Ako. Nasaan na tayo? Sabi ko nga sa inyo eh. Minsan tawag dito. Ayan. Alright. Saan yun? Phase 10. Ay, bakit ba nawala siya? Alright. Phase 10. Ano ba? Okay, kasi nga ito nga, phase 10 is more of a real master na. An earth master. Sabi, others on the path frequently tune in to the consciousness of a 10
with spectacular changes occurring in mind, body, and affairs. Thus, the evolution through the various phases is helped considerably by these Earth Masters. So, mga katulad nila Jimmy Licauco, no? Yan, mga nasa phase 10 yan, or phase 11 na siguro rin. Pero, phase 10 normally, where you can actually use this kind of power, these kinds of power, like clairvoyance, clairaudience, telepathy, and precognition. Alam niyo, yung mga manghuhula, doon ako nagtataka kung gaano sila kagaling. Kasi, I monitor, before the start of the year, I monitor their predictions. I monitor their prophecies, kumbaga. Kung ano yung mangyayari sa, itong 2020. So, 2019, marami na silang nilalabas sa social media, sa internet, sa Google, no? So, nandun na yung mga sinasabi na. Alam nyo, sa totoo lang, walang isa sa kanila, international to, I'm not talking only of local, but also international. Walang nakapag-predict nitong pandemic. Wala ni isa. Lahat, ang sinabi, maganda ang takbo nitong taon na ito, ganyan. Lahat, karamihan. Although, hindi namang sinasabi na ganun kaganda-ganda talaga, pero maganda. Walang nagsabi na magkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan. Except for one, I think. Pero nalaman ko na lang ito when it happened already. And somehow, they were able to say, some people were able to say, yes, there's only one person who was able to predict it, na itong pandemic crisis na ito. And hindi nga ito karaniwang manghuhula o yung astrology o yung nag-astrology ko. And this guy is a child, bata, bagets, na siya ang nagsabi na may ganitong pangyayari. Itong sabi niya, mangyayari ito by February. Tapos nangyari. And there was another that I got to actually see, but he is into channeling, si Bashar. Si Bashar was the only one who was able to say that there is something that is not right, that is going to happen in 2020. So, siya lang ang nagsabi ng ganon. So, the rest, wala talaga. So, yun ang conquer. Doon ko nakikita na, okay, now I know kung sino talaga yung mga aking Pero, as I've said, kanya-kanya lang yan. Siguro, may nangyaring na-feel siya at that time at nasabi nga niya yung prophecy niya na way ahead of everyone else. Anyway, so let's go to phase 11. Phase 11 is the stage for universal work, not only on Earth but in other dimensions as well. A master in this stage of evolution is able to move from the earth plane to the realms beyond and return at will. Sabihin, ito yung mga klaseng mga master na kung saan ay hindi lang sila concerned with this planet, the earth, kundi they can also go to other dimensions or to other planets. They can move from the earth plane to the realms beyond and return at will. While a Master 10 is concerned primarily with earth life, the Master 11 is more universal in scope, working on both sides of the curtain, helping in the evolution of all souls. The Masters frequently referred to in occult literature and in the ancient writings are in this stage of soul development. All right. Okay.
ako, I deal with channelers. Why do I more of believe in channeling? Because they are spirit guides. They are more aware of what's going on with us. They may not be in our planet, in our dimension, but they know what is happening in our planet. That's why I get to actually watch these kinds of things. And also, I also ask my own guides. I have my own spirit guides, my own, I would say, channels where I can get that kind of messages, those messages as well. Kaya lang, ang ginagawa ko is I compare in terms of what others also would say. And somehow, parang kung tama naman, yung ano yung naramdaman ko, parang it just confirms what I am feeling at the moment, no? Yung sasabi niya. And one of those aking inaalam is Bashar, as it's Abraham is one of them, but another one is Cryon. The Cryon is a channeler, and his messages are really fun. So kung saan, sabi nga, aside from this earth, they're coming in from another dimension. They're coming from another world. And I believe that there are other worlds outside this earth that we are living in. And aside from the heaven that we know, na sinasabi sa Bible, no? There are other planets where there are inhabitants. So, I believe in those, sabi nga nila, ang aliens daw, nandito na sa atin. Yes, many of them are here already with us. But many of them will not interfere with our life. Why? Because they respect yung free will na binigay sa atin. Remember, we have free will. So we have a choice as to do what we want to do. Kaya lang nga, kuminsan, napupunta tayo dun sa negative na ginagawa natin. Na kaya, etong mga sabi nga natin, aliens, or mga higher beings, or from that matter, mga taga-ibang planeta, ayan, ay gusto nang makiano sa atin, makialam. Kaya lang, they cannot do anything. So, what they do is, they do it through channeling. So, through channels, they channel human beings. Sinasabi nila, oy, this is what you should do. Kasi nagkakaganyan na kayo, ito ang kailangan nyong gawin. Ito yung kailangan nyong iwasan. Ito yung kailangan nyong puntahan o mangyari. So, they are able to give instructions to us. Alright, bakit ayaw makialam itong mga higher beings o itong mga mga aliens na ito? Takot ba sila sa atin? In a way, takot sila eh. Kasi tayo lang yung, ito nga eh, tayo lang yung nagkakapatayan eh. Yung nagpapatayan. Sila, they have evolved to a higher consciousness where there is really harmony, there is love, cooperation, collaboration with themselves. Sa atin lang yung walang pagkakaisa pa eh. Dito sila worried sa atin eh. Dahil dito nasisira ang kalikasan, dito nasisira ang mga bagay-bagay, dito nawawala o nagkakaroon ng patay, nawawala ang mga buhay. So, ito yung mga gusto nilang magbabago sa atin. That's why they're trying to assist us. They're trying to make us become better, we become more whole. Ito yung gusto nilang may taas natin yung kamalayan natin para gumanda ang takbo ng buhay natin sa mundong ito. And ito na nga, kasi nga, the earth has shifted to 4D. Eh, kailangan maging 4D na tayo. Hindi na tayo pwede sa three-dimensional world or consciousness. So dito, tinasabi na you have to adjust. You have to now make sabay. Sabi nga.
Hindi na pwede maiwan kayo. Kasi kung maiwan kayo niyan, magkakagulo lang ang buhay mo. Kasi nagbago na nga. Ito na, nagbago. Tumigil na lahat eh. Yung sa mga hindi nakakaintindi, yung mga ginagawa natin, nakasira yan kaysa sa nakatulong sa atin. Kaya nga ako, and many of those who are like me, we were able to predict that this is going to happen. Etong pag-collapse. Hindi ko na-predict yung pandemic. Pero I knew there was something that was going to happen that will, as a result, will contribute to to this collapse of institutions, of traditions, of establishments. I wrote that in my book. Yung sa 2000 book ko, yun yung sinulat ko. That's why I wrote it, because I wanted to warn people na we have to change our consciousness. We have to now be able to adjust already to a higher consciousness. Yun yung sinulat ko sa libro ko. Yun nga, yun sa... Actually, okay. This is the old book. This is the original book of the transformative communication. And this is the new version. This is the revised edition. Ayan. So, dalawa yan. Ito yun sa public school libraries worldwide. Ito yung book na ito. Transformative Communication. Hindi na yung mababasa, baligtad kasi. So, yan. So, nirevise ko. So, I came up with this other book. Ito ngayon na nasa Amazon. Alright. So, dito nga, sinabi ko talaga dito na will just end. I will read it again, para sa paniniwala, para sa mga ayaw maniwala. Okay? Saan na yun? Alright, hindi ko makita. Nalilito kasi. Alright, ito. Okay. Nasaan na siya? Nasaan? Alright, ito. Sinabi kasi, the crisis we are going to experience, or the crisis we are experiencing in our world today, is not a failure in leadership nor a failure in government, but a failure to communicate a new belief system needed in this changing world, or in this changed world. This transformation will happen by using a new creative communication process wherein people are challenged, empowered, and inspired to change belief systems and behaviors to face new needs, unmet potentials, and opportunities of a changing reality, ushering in a new order toward oneness. This is called transformative communication. All right. And so how does one become a transformative communicator? Which I changed to, how does one become a Kamalayan learner? All right, a Kamalayan learner is an individual who communicates to oneself and to others a new level of consciousness wherein one transcends with courage and creativity, perceive chaos, difficulties, disorders, and fears and confusion brought about by old beliefs through a new vision of life, love, and spirituality. One's heart and mind understand the mysteries and principles of being human and divine to inspire and touch other hearts. It is only in imagination and inspiration where real transformation can take place. All right, so yan ang ko. The world is now experiencing a perplexed period of transition wherein we now clearly see transformative communicators or Kamalayan learners become new leaders. That's why nga ako, I really went out and create
new leaders of Kamalayan. Hindi lang ako mag-isa, hindi ko kaya mag-isa. Wherein we now clearly see transformative communicators become new leaders who can inspire and energize others. In this age of great change and uncertainty, there are new opportunities and challenges to be faced, but only those who are creative, those who have the right imagination of a new world will flourish. It is about time that this new breed of people called transformative communicators or Kamalayan learners share their vision of oneness and map out a new future where greatness reigns in each one by being men and women of great thoughts and great actions. So yan ang aking sinulat, no, sa aking libro. Na kung saan nga ay sabi ko, eto na yun, talagang tumitigil na nga lahat. Tumigil na ang takbo ng mundo. Na kung saan ay talagang makikita na natin na kailangan na natin magbago. Kasi talagang nag-stop na talaga. Ito na nga sabi ko. In this day and age, so much information is accessible, and the problem we have is how to choose which ones can be useful to us. Much of the knowledge at present that we are using is already inadequate in many instances. New researches, new discoveries, and new theories are very important for us to study to cope with the overwhelming change that are affecting our lives. We cannot ignore the fact that our educational system has failed to come up with a new model to replace the obsolete. We already have the new knowledge we can learn from, and it is about time that we take away from the academe the responsibility of imparting it for the benefit of many more. Okay, so yan ang talagang kailangan na natin gawin ngayon. At ito ay nakasulat ka sa libro ko. Kaya ito ay hindi nasasabing parang bang nagulat pa tayo. Ako, hindi ako nagulat dahil ako ay inagtabayanan ko to dahil mangyayari talaga ito. Kaya lang nga, akala ko mangyayari pa 10 years from now. Bigla ngayon, ito na. So, ito na yung kwan. Sabi nga, anyway, so, tuloy natin itong all our experience turns into beliefs. Tama, kung ano yung experience mo. Kasi marami tayong paniniwala na hindi natin na-experience. Ano ibig sabihin nun? Marami tayong paniniwala na namana lang natin, na nakagisnan through tradition. Kung ano yung tinuro sa atin ng mga magulang natin, ano yung tinuro sa atin ng mga sa simbahan, sa eskwelahan, hindi natin question. Tinanggap lang natin. Ang tanong is, totoo ba yung karamihan na yun? Sa akin, ang ginawa na para malaman ko, ginawa ko. Na-realize ko, hindi pala totoo itong mga paniniwala ko ito. So, doon ko binago. And these were all the lessons I learned, which I put in my book, Lessons I Never Learned in School. The more than 100 lessons I never learned in school. Yan. Actually, 300 yon. Kaya lang, first book ko yun. So, 100 lang yung nakalagay dyan. So, another 2 books in the making. And so, ito na yun. So, phase 12 na tayo. Kasi tapos na tayo doon sa 11, yung who works in other dimensions. No? So, sa phase 12, ito na yung sinasabi nga natin na ultimate. A soul in phase 12 is a master of heaven and earth. And as far as we know, the last 12 on planet Earth was Jesus Christ.
The great majority of the advanced trainees and the super beings themselves, phases 6 through 9, are living lives that appear to be ordinary from all appearances. They raise families, pursue meaningful careers, watch television, enjoy vacations, engage in social activities, and participate in civic and community affairs. But the more advanced they are, the less they talk about their abilities, so they can enjoy a friendship with one and possibly not realize that he or she is actively working with the power in this life experience. But don't be too curious about that strange neighbor down the street or the friend who seems to suddenly have it all together. Even with a close watch, you probably won't see either one practicing psychic tricks or flying around the backyard. The only true recognizable feature of an advanced soul is the feeling you pick up when you are around one. Intuitively, you know that you are in the presence of a higher consciousness. You sense a love vibration, a deep sense of peace, a radiance not usually expressed by ordinary mortals. Alright. Ganda yun, ha? Yung last one. Paano mo malalaman kung yung taong yun ay nandun na siya sa phase 12? Kasi normally, ordinaryo lang siya. Like when they saw Jesus during his time, si Jesus was just an ordinary guy na anak ni ganito na ito ang ginagawa niya, and so ganun ang paniniwala nila about Jesus. And there was nothing special about him. But many of those who actually got to meet him, who were close to him, experienced this actual feeling of love, feeling of peace. Parang mayroong nangyayaring pagbabago the moment na nandun yung taong yun, na nandiyan sa phase 12. Ito nga yung ganitong experiences na kung saan ina-attribute natin ito sa mga katulad ng Pope, no? Pag nagpupunta rito sa ating bansa, na ang mga nakakita sa kanya ay parang nagkakaroon ng pagbabago ng pakiramdam, ng feeling of peace, of love, of feeling like in heaven. So sabi ko nga ngayon alam na ninyo kung ano yung klase anong klase yung feeling. Ang tanong ko ngayon, bakit hindi nyo nafe-feel yan sa akin pag ako ay malapit sa inyo? Sabi nila, bakit? Ikaw ba si Pope? Sabi ko, bakit? Anong difference ni Pope at saka ako? Pareho kami tao. Pareho, God is within us. Parehong kuwan. Bakit sa kanya mo lang nakikita si God? Kasi nga, yun lang ang paniniwala natin Si God nasa kanya. Hindi natin nakikita na si God nasa lahat. Yun yung tinuro ni Jesus that God is within all of us. Ang nangyayari sa atin, na-focus lang natin sa ilang tao. Kasi nga, katulad nung sinabi nga, si Jesus, kay Jesus lang nila binigay yung kapangyarihan na yun, na anak siya ng Diyos so sino yung kasunod na binilinan ni Jesus na mag-take over sa kanya? Saint Peter. So si Saint Peter ang naging head ng mga succeeding popes. Ito na yung nangyari, na dahil kay Saint Peter, ang tingin nila, ang Diyos exclusive, nandun lang sa kanila. Sa kanila lang mararanasan o makikita o mararamdaman. When in fact, dapat sa lahat. Sabi ko nga, bakit hindi mo nakikita sa akin? Bakit sa Pope lang? Yun ang naituro kasi na kailangan makorek. That we should see God in everyone. That everyone, every time we feel something na although yun na nga, ang taong nasa phase 12, mas damanan niya. Mas damanan niya ang ganong klaseng consciousness.
or I would say power. Being aligned with God, being one with God. Ayun naman ang sinabi sa atin, you just have to be aligned with God. Kadalasan kasi sa atin, lumilihis tayo Kaya, ayun na nga, pag nawawala tayo. Pero the moment we get aligned with God, dito mo nakikita yung mga nagagawa mong mga milagro. Akala mong hindi mo magawa dito mo nakikita, wah, paano ko nagawa yun? Doon ko pa magtataka. And in fact, sinabi naman ni Jesus palagi yan, every time He did miracles before, it wasn't me, but but the Father in me that does the work. Parang sa Bible yan. So, ibig sabihin, it's always the God within us. That's why we have to acknowledge that God is within us. And if we know that God is within us, we have that kind of power. So, yan, ako. Ang ganda nitong 12 Phases of Consciousness, kung naintindihan ninyo itong sinabi ko. Kaya ako, I cannot just, discuss this once or twice. Kailangan pa ulit-ulit ito kasi people don't really realize exactly what it takes to evolve into a higher consciousness. Akala nila, eto na yung buhay nila, ang kinalalagyan nila, hanggang doon na lang. When in fact, kung gusto mo talaga magbago ang buhay mo, you have to evolve to a higher consciousness. There are 12 phases nga kung saan, sabi ka natin sa ibang paraan naman, yung 3, may 3D, may 4D, may 5D, may 6D, may 7D, 4th dimension, 7th dimension, 12th dimension, siguro na yun. So, nandun tayo ngayon sa anong dimension sa buhay natin. Kayo lang ang makakagawa niyan. Walang ibang taong pwedeng tumulong sa inyo para makamit niyo yung higher consciousness na pwede niyong ma-experience. Nasa sa inyo lang yan. So the moment you are able now to say, I am more committed to really becoming or evolving into a higher consciousness, well, that's your decision and that's it. I mean, that's the start of your evolution of consciousness. So congratulations. So with that, I'd like to say thank you to all those who watched and joined us in our class today. I'll just say again their names: Zania Sores, Gerald Grana, M. Centeno, Steve Regala, Maydel Hasagawa Faustino, Mark Angelo Maley, Bong Santos, Marlo Asistente, Goldwyn Ketulio, Rene Austria, Alfred Joshua Leon, Tess Luis, Eric Lingad, Ray Oteiza, Romy Posadas, Rodel Katahay, Bel Maria, Caroline Alisasis. Okay, so with that, I'd like to say maraming salamat sa inyong lahat at magandang kamalayan sa inyo. At sa pagbabalik ng ating eskwelahan, ay sana samahan niyo uli ako sa pagtalakay natin ng ibang mga importante mga paksa na may kinalaman sa ating kamalayan. So ito si Tato Malay nagsasabi uli, isang magandang kamalayan sa inyong lahat.